Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon po, nakita na natin ang ebidensya. Medyo parang nalilihis po yata ang sinasabi nilang peace rally. Parang hindi peace rally ang nangyayari. Alam niyo po ba kung bakit? Nakita kasi natin to. Ayan, nakita natin to. At, teka. Medyo lakihan natin. Napapansin nyo dyan. Diba may mga hawak po silang mga placard. At yung placard po nila ay medyo hindi po yata ito para sa pagkakaisa. O hindi po yata ito para sa kapayapaan. Hindi po ito kapayapaan. Ito po ay mukhang panunuligsa. At hindi lang yan. Ito pa. Ayan, pakita natin. Kasi maganda yung tayo nagpapakita ng ebidensya habang tayo ay nagde-debunk. Kung makikita po nyo dyan, ano ba nakalagay dyan? Okay. Nababasa nyo naman, di ba? Nababasa nyo naman. Nakikita nyo naman kung ano ang mga nakalagay dyan. O balik tayo dito sa unang litrato. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Tingin ko naman simula sa Kongreso, Senado, hanggang sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kumikilos naman para sa kaunlaran ng bayan. At lahat po yata tayo mga Pilipino ay humihiling po ng kaunlaran ng bayan. Pero paano po tayo magkakaroon ng kaunlaran kung may nanggugulong mga DDS? Ayan. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Diba dapat kay Sara nila yan sabihin. Dahil si Sara Duterte lang naman ang vice-presidente na hindi po inuuna ang pagseserbisyo. Bagkus ang inuuna po ay ang pamumulitika at ang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ito peace rally eh. Sabi pa dito, problema'y lutasin, huwag palakihin. Parang hindi bagay, ito ay peace rally. Parang hindi naman nila sinusuportahan si PBBM sa kanyang pahayag. Segway lang nila yun, palusot lang po nila yun. Parang palusot lang po nila yon kasi ito po pala talaga ang kanilang mga mithiin. Nakalagay dyan, INC is for unity. Maganda, okay, maganda po yung inyong adhikain na magkaroon po ng unity. Pero sino po ba ang walang patumangga na paninira ang ginagawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Sino ang mga DDEBs? Kaya dapat po sa kanila nyo yan ipanawagan. Peace for the Philippines. Matiwasay, mapayapa naman ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. Kaya lang, may nanggugulong mga DDF. Tapos ito nakalagay dito, problema kasi huwag palakihin. Sino ba nagpapalaki ng problema? Diba? Sino ba nagpapalaki ng gusor? Diba mga DDF? Nakalagay pa po dito, mamamayan ang unahin, huwag ang sarili. Aray! Boom! Sino ba inuuna ang sarili? Diba si BP Sara? Panahon ng pagkuhan, pumunta po ng ibang bansa para daw manood ng concert ni Taylor Swift.
Sino inuuna sarili? Di ba siya? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos nagkakandakuba, nakakatrabaho, si VP Sara nahihilo, kakapasya. Diba? Nakalagay pa dyan, magkaisa para tumatag ang bansa. Nagkakaisa naman sana lahat. Kaya lang, nanggulo ang mga DDFs. At nagbintang ng adik daw ang ating Pangulo, etong si Digo. Diba? Sila po ang gumawa ng katarantaduhan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O pangalawa, ang dami pala nito. Tapos ito pa, magkaisa, huwag mang-isa. Sa inyo na nanggaling yan. Magkaisa, huwag mang-isa. Sino ba nang iisa? Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Chippy McDonald. Sino ba ang gumawa niyan? Diba ang ating Pangulong, ang ating pangalawang Pangulong, Sara Duterte. Sino ba nang iisa sa mga Pilipino? Sino ba gumagastos ng pagkamahal-mahal sa safe house? Wala namang iba kung hindi ang ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Diba? Siya naman ang nangiisa eh. Sino ba ang nang isa sa mga Pilipino noong panahon ng pandemya? Sino ang mas pinaburang kumita ang mga Tsekwa? Walang iba, Kaya sila po dapat yung panawagan na magkaisa, huwag mang-isa dahil sila po ang nangiisa sa ating mga kababayan. Aray! Boom! Nakalagay pa dyan, bayan ang asikasuhin, hindi ang sariling mithiin. Sino ba ang mga may sariling mithiin? Wala namang iba kung hindi ang mga DDFs. Sana sinasabi niyo yan kay Roque, kay Adelo, kay Eric Celis, kay Vic Rodriguez, ay si Bulok. Sabihin niyo po yan kay Kibulok dahil si Kibulok kumandidatong senador para makapambulog na naman ng mga pastoral. Nakalagay pa dyan, unahin ang bayan, huwag bangayan. Kailan ba nakipagbangayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Sila po ang nakikipagbangayan. Ang mga DDA. Nakalagay pa dyan, serbisyo, huwag sariling benepisyo. Kaya pala banat ng banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi gusto na pala nilang mapalitan ng presidente ang ating bansa sa katauhan ni Sara Duterte. Pansariling benepisyo po ng mga DDFs yan. Wala pong pansariling interes na ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung hindi po puro pagtatrabaho para po maiangat ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino. Pero si Sara Duterte ay hindi po nakikipagkaisa at puro po paninira sa ating Pangulo ang kanyang inaatupa. Kaya ano pa po ba ang dapat gawin ng ating Pangulo para patunayan po sa inyo na siya ay nagtatrabaho, na siya po ay kumikilos para po asikasuhin ang ating bayan. Ano pa po ba? Bakit kailangan nyo pa po ng peace rally na ang ibig sabihin lang naman pala ay pamomolitika? Hindi po ito masasabi na peace rally kung kayo po ay meron pong ganitong mga placard. Aray!
Boom! Maliwanag po sa mga placard ninyo, ito po ay pamumulitika. Hindi man direct, hindi man dinidirekta kay PBBM. Pero sa aking palagay, meron pong nakatago, meron pong nagtatago, at meron pong itinatago ang peace rally na ito. Tulad na lamang nung ako'y nasa live ni Sir Mike Abe, anong nakaraang araw, meron pong nagko-comment doon na isang vlogger. Minumura si Sir Mike Abe. Tapos alam niyo po ba kung ano ang sinasabi doon? Ngayon daw, Lunes na ito, papalitan na daw po ang ating Pangulo. At ito daw po ay papalit na si Sara Duterte. Parang ito pong peace rally nila na ito ay pagpapakita ng kanilang dami. Ng kanilang dami. Pinapakita nila kung gaano sila kadami. Para po matakot ang mga kongresista na pumirma sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Pero sila na rin po ang nagsabi dito, magkaisa, huwag mang isa. Yung pong pagnanakaw na ginagawa sa Office of the Vice President at sa Department of Education, yan po ay isang uri ng pang-iisa. Iniisahan po ang taong bayan habang tayo po ay naghihirap, habang tayo daw po ay lugmok sa kahirapan, walang makain, ang opisina po ng ating pangalawang Pangulo ay umuupa ng isang rest house na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos in just 9 days. 9 days lang So nasa 100,000 po. Kada isang araw ang upa doon po sa sinasabing safe house na yun. Hindi po ba yun pang-iisa? Kaya nga po nagsimula ng mambangay, mang-away, si Digong at ang mga Duterte at ang mga kampo nito dahil po hindi na binigyan ng confidential at intelligence fund si Sara Duterte. Dahil napag-alaman natin sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso, ito pong confidential at intelligence funds ay ginagamit po ng pangalawang Pangulo para makapanlamang at mang-isa sa ating mga kababayan. Diba dapat sila po ang inyong sinisita, ang atin pong pangalawang Pangulo ang inyong kino-question at hindi po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito po sa inyo pong mga placard na ito, ang tangi ko pong masasabi, ito po ay maliwanag na pamumulitika at hindi po ito matatawag na peace rally kung meron po kayong ganyang hawak na mga placard. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Nakita na natin ang ebidensya. Ito po ay maliwanag na may halong pamumulitika. Hindi man 100%, baka 50%, baka 25%, pero kayo na pong humusga sa mga placard na ito. Sila po ay merong halong pamumulitika sa kanilang ginagawang peace rally. Maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat. Mga tuktok, mga God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you, thank you.